Ang iyang gingon diha, being thankful to the sacrifice of the risen king. O sa Bisaya pa, magpapasalamaton sa sakripisyo sa nabanao nga hari. Now, this afternoon, brothers and sisters in the Lord, I am encouraging and I would like to propose that all Christian believer kailangan magmapasalamaton kita sa sakripisyo sa atong nabanhaw nga hari. Now, just last week, we celebrated what we call the resurrection and of what Jesus Christ did on the cross. He suffered there. He sacrificed His life for all of us. And siguro, dili naman po kayo nalayo-layo kay isa pa man akabulan na tagaan natog emphasis. So this morning, gusto jud nako nga dapat kita nga mga Kristohanon magmapasalamaton kita sa sakripisyo sa atong nabanhaw nga hari. Kaya ang uban, dili na sila mapasalamaton sa Ginoo. Tungod lang gani sa mga nagakahitabo karon, dili man malikayan. Nabatiyo nato kana. Dili malikayan nga mapiktuhan kita niyana. Pero dapat kita nga mga Kristohanon dapat malipay ta kay nganuman naga-partake pod kita sa sakripisyo ni Kristo. Although yes, siya ang nagpalansang dito sa cross aron kita maluwas, pero kita pod nga iyang mga giluwas gikinahanglan nga moagi pod og mga kalisod sa kinabuhi. Pero ug ikaw dili ka motuo nga kinahanglan muambit kita sa sakripisyo pod sa pagkinabuhi nato karon aw basig sipyat ang imong pagtuo kay Kristo. Kay our Bible passage this afternoon maghatag sa ato og katinawan nganong kinahanglan nato magpasalamat. Now, there is Matthew chapter 28, verse 8 to 10. Akong basahon sa Cebuano version, ang gingon diha sa pulong sa Ginoo, ug sila nidali sa pagbiya sa lublanan uban sa kadlok ug dakong kalipay ug nanagan sila aron sa pagsugilon sa iyang mga tinun-an. Ug unya si Jesus misugat kanila nga nagingon, kumusta kamo? Ug sila miduol ug ilang gigakos ang iyang mga tiil ug gisimba nila siya. Mao kana ang gibuhat sa mga nibisita dito sila Mary Magdalene and to kauban niya kay wala naman dito. That was the account when Jesus rose from the dead. Now atong tanawon diri ug unsa ang ilang gibuhat. In the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11, diri makita nato particularly diri sa verse 3 to 4, ang gingon diha kay gitugyan nako kaninyo ingon nga labing mainungdanon sa tanan ug unsay nadawat nako nga si Kristo namatay alang sa mga sala sumala sa kasulatan. Verse 4, nga siya gilubong, nga siya nabanhaw sa ikatulong adlaw sumala sa kasulatan. Now, it is written, ang iyang pagsakripisyo, pagkahuman gilubong siya, pero nabanhaw siya. Ang gibuhat sa mga tinutuo, sa mga disciples, ang gingon niya dito, ang iyang term dito, ang iyang gingon, kumusta kamo? Og sila miduol, og ilang gigakos, ang iyang matiil, og gisimba nila siya. Mo dapat niyan atong isulod sa ato ang hunahunong kasing-kasing na sa panahon mag-celebrar kita sa ginaingon nato nga Holy Friday, Monday, Thursday, Easter Sunday. Mo dapat niyan masulod sa atong hunahuna. Simbahon nato ang atong Ginoo ug magmapasalamaton kita kaniya kay nanuman nabanhaw ang atong nagsakripisyo nga hari alang sa atong kaluwasan. Mo dapat ni ang buhaton nato. Now,
Kaya ang atong buhaton, adunay tulo ka biblikal nga mga rason nganong dapat magpapasalamaton kita sa atong napanhaw nga hari. Magpapasalamaton kita sa iyang sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo. Nauna, ang gingon niya diya, first biblical reason that we need to be thankful to God because we have the assurance of our salvation in Christ Jesus. Kung sa Bisaya pa, tungod kay aduna na kita'y kasiguruhan sa atong kaluwasan diha ng Kristo. Wow! Praise the Lord! We have already our assurance. And wala kitang rason nga dili mapasalamaton kaniya kay naano tayo kasiguruhan. Now, in the Old Testament time, during the time of the Israelite people, ang ilang ginabuhat sa una para mapasaylo ang imong sala, they will offer a sacrifice, animals, lambs, and they will bring it to the tabernacle nga ilang gibuhat, and they will offer a sacrifice. They will kill the lamb and they will offer it to the Lord. Because mo na ilang sitwasyon sa una. Na kinahanglan magsakripisyo sila og mananap aron mapasaylo ang ilang sala. That was the time when the priest is telling them nga, mojod ang ilang buhaton. And we call it on their day na ginaingon nila nga, the day of atonement. Adlaw sa pagkinlo o pagpasaylo sa ilang mga sala. Pero kita nga mga Kristohanon, during na nagpalansang si Jesus dito sa krus sa Calvary, and pagkatapos nga nabanhaw siya, ginkuman na niya dito. Siya ang kapasayloan sa atong mga sala. Now, nganong nakaingon ko nga we have the assurance of salvation? Of course, salvation. Gilukat kita, gipalingkawas na kita sa silot sa sala. So it means, we have that assurance na. Nadili na tahok man sa Ginoo kay ngano man, nagpalansang man siya, ug nabanhaw siya, alang kanato. O kana dapat ang mag-encourage sa atoa, nga magpadayon kita sa pagsimba, o magmapasalamaton sa iya kay ngano man, aduna na kitay kasiguruhan sa atong kaluwasan. Amen. Gihuman na niya. O ganyan gingon diha sa Hebrews 10 verse 12. But this man, after he had offered one sacrifice for sin forever, sat down on the right hand of God. From henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Pero pasabot mo kani ang magtuklog ka na to nga magmapasalamaton ta. Kaya nga naman, gihalad na ang mag-perfect. Pero ang uban, dili lang nato malikayan, sorry to mention this, magantos po sila. Wa kay salig sa gibuhat ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, if that is the case. Pero so on, diklaro niya nga, aduna na kita'y kasiguruhan sa atong kaluwasan, kay gingon niya diya sa Acts chapter 4, verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kung pasabot, wala na ilaing makaluwas ato Pero sad to know, and sad reality today, there are many Christians claiming nga kailangan napakaibuhaton kay para makabaton kag kaluwasan o makaplagan nimo sa uban. Because some of our brethren right now, they are imposing that o musulod mo diri sa among simbahan, siguro na mong aluwas. Pero klaro, kang Ginoong Kristo lamang nato makaplagan ang tinuod na kaluwasan. O dawaton nato siya sa atong kinabuhi isip atong Dios. So kay gidawat naman nato siya sa atong kinabuhi isip atong Dios ug manluluwas, so aduna na kitay kasiguruhan sa atong kaluwasan. We will not be punished anymore and we will not be judged anymore because Jesus Christ sacrificed himself on the cross of Calvary. So normal ram po na nga mag-antos punta karon sa mga kalisod. Unya pasalamatan nato kay ngano man giingon man pud niya sa iyang pulo.
Kaya gusto ka mosunod sa kang Kristo, na dili ka mag-antos, ay pakuha na sa iya para dili na ka mag-antos. Now, second, biblical principles nganong gadasig ko sa ato karon na kinahanglan nato nga magmapasalamatan sa iyang sakripisyo nga gibuhat kanato kay nga naman ana siya diha because we have the assurance of our life after death in Christ Jesus. O ganiya napasaylo na ta, doon na nakita kasiguruhan, dili na kita pagahukman, o ang ikaduha mga igsoon, aduna na kita kasiguruhan sa atong kinabuhi human sa atong kamatayon diha kay Kristo Jesus. Muna ang dili ta mahadlok, although human nature, ma-feel na to, pero dapat mapatigbabaw jud nga, okay lang, ug mahuman ning kalibutan, ug mahuman ta diri sa kalibutan, kay naamang ko'y kinabuhi walay katapusan nga giandam sa Ginoo sa kuha. Pero usahay, malimtan na sa mga Kristohanon, munang magpanik na, mabalaka nagmaayo. Pero ang gingan sa pulong sa Ginoo, in John chapter 11, verse 25 to 26, ang gingan niya, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? O sa Bisaya pa ang gingon niya, si Jesus, mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang nagtuo kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Wow! Kana ang assurance, si Jesus ang nagingon ana, dili si Pastor Ricky. It is the assurance of all believers that after of our death, there is eternal life. Adunay kinabuhi walay katapusan nga giandam sa Ginoo. Ug ang tanan nga mabuhi nga nagtuo kanako na siya, dili nagayud mamatay. Mutuo ba ikaw nini? Gingan niya si katong giisgutan niya duha ka magsuon. Si Martha ug si Mary. No sa ato ba? Mutuo ba tani nga nag-ingon siya nga ang tanang mga buhi nga nagtuo kanako, nagtuo kang Hesus Kristo, bisan siya mamatay mabuhi. Nung ginatuuhan nato, nga human sa itong kamatayon dinis kalibutan, adunay pagkabanhaw, adunay kinabuhi walay katapusan, nga giandam sa Ginoo kanatong tanan nga mga Kristohan. So dapat ang magtuklod sa inuha, nga mag-adto ka, magsimba, magdaig sa Ginoo, kay nga naman, aduna, gihatagan ta niya og kasiguruhan sa atong kinabuhi, human sa atong kamatayon din. Muna og mamatay man ka sa gutom, mamatay man ta sa gutom, pero di po na itugot sa Ginoo, ay kabalaka. Makauban na nato siya. Pero subo lang nga pamalandungon, dagang mga Kristohanon, pag-ingon ni mga, kinsay gusto matog langit, dagang gusto. Pero kinsay gusto muna. Sunod lang sa pastor. Dili sa muna. But ang realidad, doon na kita ay kasiguran. Ikatuloy, mga igsoon, and last, biblical truths or biblical principles, nga nung kinahanglan nga magpapasalamaton kita sa sakripisyo nga gibuhat ni Kristo dito sa cross, sa atong hari nga nabanhaw, ano siya because we have the assurance of our hope in Jesus Christ, in Christ Jesus. Aduna kita kasiguruhan sa atong paglaom. Kanang ginalauman nato nga iyang itagana nato, aduna kasiguruhan na ina. Munang usahay, dili man ko mo discourage sa ato ang mo invest pa diri sa kalibutan kay kinahanglan man nato na, no. Pero kana igsuon walay kasiguruhan. Pag human nga kuhaon ka sa Ginoo, di na nimo na mapuslan. So ang kinahanglan nga buhaton nato nga mo sakripisyo pud ta sa paghalad sa atong kaugalingon diha sa Ginoo, sa pagsakripisyo sa atong time ihatag nato diha sa Ginoo kini ginabuhat nato karon. Kay kana gihatagan taniyag kasiguruhan sa atong paglaom. Ani sa diha sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19 to 20, ang gingon niya, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. But pasabot, ug ang atong paglaom ni ini lang kalibutan na diha kay Kristo, kawang, miserable.
Pero aduna kitay paglaom diha kang Kristo. Adunay kasiguruhan ang atong paglaom diha kang Kristo. Kaya sa gingon niya sa Bisaya, basahan ako sa Bisaya, klaro nindot ka sa Bisaya. Ang gingon niya, kung ang atong paglaom bilang Kristohanon para lang sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, kita gid ang makaluluoy sa tanan nga tawo. But pasabot, makaluluoy ta og diri lang ang atong paglaom sa kalibutan. Pero praise be to God, kaya ang atong paglaom naa diha kang Kristo. Ug adunay kasiguruhan ang atong paglaom. Pero ang matuod nga banhaw si Kristo halin sa kamatayon kag amo ini ang nagapamatuod nga banhawon ang mga patay. Muna ang atong paglaom na adunay pagkabanhaw. Ug ang hingon niya diha sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope. Take note of the words, lively hope, by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Buot pasabot buhi nga paglaom. Buhi nga paglaom. To inherit, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Buot pasabot mo niya ang paglaom na to. Na adunay gitagana ang ginawa lang kanato. O sa ilong pa ang gisulti niya diha. Dayawon ta ang Diyos kagamay sa aton Ginoong Kristo. Tungod sa iya dako nga kanuoy sa aton, natawo kita liwat sa iya pagkabanaw kay Kristo Jesus, amo ini ang nagahatag sa aton sing dako nga paglaom nga may ginatagana ang Dios sa aton nga palanublion kag ini nga palanublion ang amba niya didto sa langit permi matinlo kag matahom kag hindi madula. That is our hope. Muna ang buhis nato nga paglaom nga unya pag mauman ta diri although magsakripisyo ta diri tungod sa kapitos karon, tungod sa kalisdanan karon, although magsuffer ta, pero ang paglaom nato buhi ingano man na gitagana ang Ginoo para sa ato. Ug kana masinati nato ug kita iyang kwaon or siya mobalik na. So dapat mao ni ang magtukod sa atoa, mahimong gasolina nga magpadayon ta sa ato ang pagdagan, paglumba o pagpangalagad diha sa Ginoo. Aron bisan pag magmahal ang gasolina, makapadayon gyapon ta sa atong pagsimba o pagdayon diha sa Ginoo. Kay nga naman aduna kitay buhi nga paglaom diha kang Kristo. So mga pagdasig kanato karon, normal ra nga mabalaka ta panagsa. Normal ka pod nga usahay dili ta ka-join kay mahal ang gasolina. Pero ang dili normal ug mawad-an na ta og paglaom. Kaya adunay kasiguruhan na nato. Aduna na kitay kasiguruhan sa atong kaluwasan, aduna na kitay kasiguruhan sa atong kinabuhi man kita mamatay dinhi sa kalibutan, ug aduna kitay buhi paglaom. Isip mga Kristohano nga mituo kang Ginoong Kristo.